Alright, magandang gabi mga kapatid natin sa ating komunidad dito sa One Gun Pilipinas, no, mga kapatid ko, no. So wala muna tayong usapang ngayon, no. Firearm oriented, no. At again, lagi naman tayong may ganitong mga live, no. Magandang gabi sa ating lahat. Ito po yung ating Fixing a Home by Fixing the Man, no. Ang ating mga ganitong programa ay naka-incorporate ito sa ating tinatawag na character development at yung ating mga masasabi nating pagtatama po ng ating mga mindset bilang mga tao, hindi lang po bilang mga gun owner, mga kapatid. So, salamat po sa mga sumusubaybay sa ating programa, no. Tuloy-tuloy tayo, mga kapatid, at marami tayong dapat gawin at marami tayong mga dapat pag-usapan dito sa ating live, no? So, meron na tayong 6 na nanonood, mga kapatid. Tuloy-tuloy po yung ating mga ganitong mga topics, no? At bilang mga tao, napakahalaga po na may mga tama tayong mga perspective, mga principles, mga sinasabi nating ideals, no? Yung ating mga pananaw sa buhay. Sa mga panahon po na ito ngayon, alam naman natin na nagbabago ang lahat, no? Ugali ng tao, behavior, at because of so several factors po 'yan, no? Environment, yung ating economic status, yung ating financial status, relationship with families and friends and co-workers. Lahat po 'yan apektado po yan sa ating pag-iisip, ng ating mga pananaw. May influences po lahat ng mga ng mga pangyayari at mga nakakasalamuha nating tao sa araw-araw. Maliban pa dyan po yung at mga dumarating pong mga pagsubok, mga problema sa buhay, inevitable po yan, meaning hindi po yan mapipigilan, mga kapatid, no? Habang nabubuhay tayo, tuloy-tuloy po yung pagdating ng mga problema, pagsubok, mga alalahanin po, no? Opo, normal po yan. Sabi nga nila, habang nabubuhay tayo, darating at darating yan at hindi natin yan kayang pigilan, no? So, challenges will come along habang tayo ay naglalakbay sa buhay po na ito, no? So, dapat po, wag tayong tumakas, harapin natin at siguraduhin natin na talagang malagpasan natin yan, no? Yung mga challenges at mga pagsubok na yan, no? Trials, sabi nga po, and whatever the word, kung anumang word ang gamitin natin pagdating sa mga na yan, bagay na yan, it's just the same, no? Ang kailangan po malagpasan natin itong mga pinagdadaanan natin, mga kapatid, no? So, salamat po sa mga nanonood, no? At paki-share na lang sa ating mga GCs, no? So, ayan, at meron na tayong 6 na nanonood, no? Na nag-aabang. Nakailang ulit po ako nag-live kanina, medyo napuputol, pumapangit yung signal, no? At parang medyo malakas po ang hangin dito sa area ko, no? So, ayan. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay ngayon sa ating live, no?
So kanina tinatawagan ko ang Brother Tads, no, hindi ko siya makontak, maybe busy po yung tao, no. So, I will take advantage of this opportunity na medyo relax po yung environment natin at maraming activity tayong tinapos within this week. So pag-usapan naman natin buhay-buhay naman mga kapatid, no. Ayan. At yun, meron na tayong 8 nanonood mga kapatid, no? Ay 8 na tayong nanonood. Maraming salamat po sa 8 Eyes, no? At paki-share po sa ating mga GC. So sana po patuloy kayong umantabay, ano? Ganda po ang topic natin mga kapatid, no? Maganda yung ating pag-uusapan, no? At sana ay matamang makinig mga kapatid, no? Ayan, at marami nang nakaabang, no? So ito, pakishare na lang po sa mga GC natin mga kapatid ko, no? So 7:53 mga kapatid ang ating oras, no? 7:53 na po ng gabi. Ngayon ay araw ng Biyernes, mga kapatid. Biyernes ng gabi pala, hindi na araw, Biyernes ng gabi, no? So paki-comment lang po kung okay yung aking yung aking audio, mga kapatid, para alam ko kung naririnig niyo po ng maayos. Ayan, marami nang nanonood. Sir Julius Miguel Saludes, Sir Timmy Turner, no? Sir Jong na lang. At sino pa ba? Medyo, ayan. I-shout out na namin kayo bago tayo magsimula sa ating live. Yan. Ayan po ang ating ano bang nangyayari, bakit ganoon, no? So yun, paki-share po at paki-comment lang po kung okay yung ating audio at para bago tayo magsimula sa ating programa mga kapatid. At mahabang linggo, no? At itong ating kinaharap, no? Let us see mga comment ng ating mga kapatid, no? So paki-comment po kung okay po yung audio natin, mga kapatid. Loud and clear daw, sabi ni Sir Julius Miguel Saludes, no? Yeah, opo, nagre-relax po tayo dito sa ating lugar, no? Yes, sir, Mustafa Gibran, magandang gabi po. Opo. Okay daw na okay, no? So, ayan, at tignan natin yung ating orasan, ano? 7:55 mga kapatid. So, 7:55 na po ang oras. At ayan, mag-shoutout tayo bago tayo magsimula, no? Jong na lang, magandang gabi po, malinaw daw na malinaw, no? Sir Mark Candido, good evening po. Opo. Ang ating training director, Mustafa Gibran, sir, magandang gabi po. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating mga programa sa grupo, no? Yan. Si Sir Fidel Macaranas, no? Maraming salamat, magandang gabi po, sir, no? Sir Alpha Bravo, good evening po. Good evening po sa inyo. Yan. At yan, patuloy na tayo na gumagabay sa ating mga miyembro dito sa One Gun Pilipinas. Sana po ang mga ganitong programa ay patuloy na makapaghatid sa inyo ng magagandang mensahe. Opo. Sabi nga po natin, andito po ang inyong mga leaders sa grupo para po patuloy na magpaalala, no? At ang gamot po sa pagkakalimot ay paalala, mga kapatid, no? Opo. Huwag tayong makakalimot, no? So, para hindi tayo makalimot, manood po tayo palagi ng live, no? At yun po ang ating misyon dito sa grupo natin.
Nagtataka siguro bakit may fixing the home, fixing the man itong One Gun Pilipinas kasi marami tayong bagong pasok mga kapatid. I-welcome natin yung mga kapatid nating bagong pasok, no? And finally, yung mga iba na nagsasabing bakit ang tagal nang re-request makapasok sa grupo ay ngayon pa lang sila nakapasok. Pagpasensyahan nyo na po kami at talagang dumadaan po lahat sa proseso yung mga ginagawa natin sa grupo, no? Anyway, ayan. So, bumati tayo bago tayo magsimula. Sir Fidel Macaranas, Jonathan Arpapo Sena. Good evening po. Magandang gabi sa inyo. So, ayan mga kapatid, ano? Ano ba pag-uusapan natin ngayon, ano? May 3 bagay po tayong pag-uusapan. At sandali lang po, no? Ayusin natin ito. So, sana hindi kayo na-istorbo nung kumakanta, no? Oo. At, naririnig nyo pa rin ng maayos yung boses ko, no? Good evening po, Sir Chadrick S. Vasquez at Sir Harris ko. 10 by 10 daw, yon. Well, meron tayong 3 topic na, meron tayong 3 bagay na pag-uusapan ngayong gabi, no? Yung tinatawag na frustrations, disappointments, at yung mga insecurities na yan, no? So, alam nyo, ito po yung mga bagay na humahatak sa tao pababa. Hinahatak nito tayo pababa, no? Ang mga tao po ay, gaya ng sabi ko kanina sa pasimula, lahat po tayo ay may mga kinakaharap na mga alalahanin, mga kabiguan, yung mga yung pagkawalang pagkawalang gana sa buhay, no? Yung ating parang feeling natin minsan nawawalan ng saysay yung ating buhay, no? Dahil hindi natin nakukuha yung mga bagay na gusto natin, no? Andyan din po yung mga tinatawag na insecurities, no? Yung dahil wala kang kasiguraduhan sa sarili mo, parang wala nang feeling mo wala nang direction. At parang lahat yung mga taong nasa paligid mo ay banta na sa'yo. Oo, nate-threaten ka na, sabi nga. Oo. Yan po yung insecurities, mga kapatid, eh. May mga bagay, pangyayari sa buhay mo na feeling mo, kinukumpetensya ka, no? At itong mga bagay na ito, yung mga insecurities mo na ito yung lalong naglulugmok sa'yo, no? Nilulugmok ka nito, mga kapatid, sa, burak, pababa po yan, hinihila ka niyan pababa. Instead po kasi na kayo ay umangat, hihilayin kayo pababa niyan, no? Sabi ko nga palagi sa ating sa ating admin AJ, yung mga insecurities po na yan, that is tantamount to self-destruction, no? Yung hindi mo alam, sinisira ka na pala nito, no? Sinisira ka nito, no? Hihilayin ka nito pababa, no? Insecurities, frustration, disappointments, no? So, bakit ba tayo humahantong minsan na tayo ay nahuhulog sa frustration, mga kapatid? Ay, good evening, Toto Max Sakdalan. Magandang gabi. Sir Bercelio Morales, no? Sir ang Kuya Oli Morales. Good evening po. At ang mga kapatid natin sa Pinoy Ninja Incorporated, no? Pinoy Ninja Club Incorporated. Mga tropa ko po ito sa Big Bike, no? Sa Broom Broom, no? Ayan, ang Kuya Oli Morales. Magandang gabi po sa mga kapatid sa Pinoy Ninja, no? Shout out, 12-year happy anniversary sa Pinoy Ninja Club. Ayan po mga kapatid sa Pinoy Ninja, no? Paki-share Sir Oli. 12 years na po ang ating Pinoy Ninja Club Incorporated, no? Malaking grupo po ito namin sa motorsiklo, sa big bike, no? At ako po ay nagpapasalamat sa inyo, Kuya Oli Morales at mga kapatid sa Pinoy Ninja. Diyan po yung learning ko sa motor, sa big bike, no? Dati rin tayong kamote, Kuya Oli, alam mo naman yan, lagi mo ako napagsasabihan sa pagmumotor, no? Ang Kuya Oli po ang nagpasok sa akin sa Pinoy Ninja Club Incorporated. Ayan, pagagalitan ako ng Kuya Oli niyan pag may mali akong ginagawa sa motor, no? So, mentoring, mga kapatid, napakahalaga. Ito rin po yung ginagawa natin sa One Gun Pilipinas, mga kapatid. Kaya wag po kayo ma-open pag kayo minsan ay nako-caution namin, nako-call out namin kayo. Yung pagka-call out po, pagmamahal yan, pag-ibig po yan, mahal namin kayo, no? Ganyan din ang Kuya Oli, no? Kuya Oli. At minsan napapagalitan ako niyan ng Kuya Oli kasi may mali tayong ginagawa sa motor. Alam nyo, yung malaking motor, delikado po, no? Pag kayo ay nagkamali. It's either maka-aksidente kayo at maka-aksidente kayo ng kapwa nyo tao, lalo sa expressway, no?
So Kuya Oli again, Pinoy Ninja Club Incorporated, magandang gabi po sa ating lahat. At malaki po ang utang na loob ko sa inyo pagdating po sa pagra-ride ng malalaki nating mga motorsiklo, no? Ayan. Ay hayaan niyo na po 'yon, Sir Big Boy Nagsi. Hayaan niyo po at we have to we have to move on. Opo, at ganun talaga. May mga natutuwa sa atin, siyempre may mga hindi din, no? Ganun po ang buhay, no? Ganun po talaga. Balikan natin yung topic natin, sir. Maganda ito. Napapanahon po ito. Mga insecurities natin na yan, disappointment and frustrations, no? Madalas po, ang pinagmumulan niyan, yung mga frustrations natin, ano po yan, mayroon tayong mga gustong gawin, no? Na hindi nangyayari, mga kapatid. Opo. At meron tayong mga pangarap na hindi natutupad, no? Pero bago natin pag-usapan yan, no? Let us first define what is frustration, mga kapatid, ano? So, i-google natin, no? Google boy tayo ngayong gabi, no? Google boy tayo. So, hanapin natin ano ba ang ibig sabihin ng frustrations, no? So, ito po, tingnan natin sa Oxford, no? Sabi niya, frustration, the feeling of being upset or annoyed, especially because inability to change or achieve something, no? Inability, no? Ayan na, kanina. Inability. Nabibigo tayo minsan dahil meron tayong mga bagay na hindi nakukuha. Sabi rito sa Oxford, inability raw, no? Ibig sabihin ng inability, kawalan ng kakayahan, no? Na makuha ang isang bagay, no? So, madaling maintindihan, mga kapatid, no? Frustration. Frustrate ka kasi may hindi ka nakuha dahil ikaw ay unable. There is inability, no? Wala kang kakayahan, no? So, nakakalungkot, mga kapatid. Now, talking about inability, no? Hindi mo nakuha yung gusto mo, yung bagay na ninanais mo, gusto mong abutin na pangarap mo, hindi mo nagawa because of inability, no? Bakit po ito nangyayari na ikaw ay unable or may inability ka, no? Bakit wala kang kakayahan, no? So, alam niyo po, ang kakayahan or yung ability ng bawat tao, yung skill, no? It takes a lot of time, no, and effort, no? Ibig sabihin, kailangan po kasi para magkaroon ka ng abilidad o kakayanan, kailangan mo pong paghirapan, no? So, you have to work hard for it, mga kapatid. Ang skill, ang talent, or ang ability is hindi po yun yung pagising nyo, meron na sa inyo, no? Opo, tinatrabaho po yan, mga kapatid, no? Yung ating mga skill, kakayahan, at yung ating capabilities, no? Kaya nga po sa grupo natin dito sa One Gun Pilipinas, yun po yung ating ine-aim doon sa ating TRAED, yung tinatawag na capability enhancement or capability development, no? Opo, tinataas natin yung skill, yung ating tinatawag nating abilities, skills, and ating capabilities. Paano po natin ginagawa yan? Through our training, regular lectures natin sa live, yung ating skills dun sa ground, sa firing range. Yun po yung ating ginagawa. So, that is capability enhancement, capability development, no? We need to enhance it, no? In order for us to deliver kung ano yung dapat nating gawin at ma-achieve natin yung gusto natin. So, frustration is about failure to achieve what you want to achieve, no? Yung makuha ang gusto mo. Yan po ang dahilan bakit nagkakaroon ng frustrations, mga kapatid. Good evening po, Sir Melvin Aguilion. Magandang gabi. Sir Jesus Felix Capule. Good evening po. Salamat sa panonood. This guy is, I think, from Bulacan. Ito po ay Mr. ni Ma'am Mila, no? From One Gun Pilipinas, Bulacan chapter, no? So, yun po yung frustration, mga kapatid, no? Opo. Inability, sabi ni Oxford, no? By reading the definition, yun po yung ibig niyang sabihin, no? Kawalan ng kakayanan, no? Now,
Yun rin lang ba ang dahilan bakit napuprostrate ang tao, yung kanyang inability, no? So by definition po, doon po lahat nag-uugat. Kasi nga po, wala kang kakayanan, no? Wala kang skill, wala kang... Or hindi naman actually minsan wala, kulang, no? And there's a guy, no? Meron namang tao ngayon na darating sa harapan mo ngayon na he's more capable than you, no? Opo. He's more capable than you, no? Now, dito na papasok yung makikipag-compete ka po, no? Makikipag-compete ka doon sa tao na yon. May papasok na tao eh. Along the way, somebody will get in sa picture, lalabas yan. Makikipag-compete ka ngayon doon, no? Makikipag-compete ka, you will try your best to compete with this person, no? With this guy, no? And luckily, unluckily pala, no? Parang hindi mo siya kaya, mga kapatid. You are not competent enough to deal with this person, no? Anong mangyayari, no? Yun na po, madidisappoint ka na, mga kapatid. No? Mapuprostrate ka na, madidisappoint ka pa, no? Susunod na po, mai-insecure ka na. Kasi you cannot compete with this guy, no? Mas capable, mas skilled, mas talented, mas aggressive. At ang masakit, mas tanggap siya ng mga tao sa paligid. Mas gusto siya ng tao kaysa sa'yo, no? Yun na po. Diyan na po, nagkakaproblema, mga kapatid. Uulitin ko po, no? You're frustrated because you do not have that ability or capability. Then all of a sudden, may dumating na tao, no? Somebody gets in and is more competent enough, more skilled, more capable, and more talented than you, no? And you will compete with him, no? And again, you are not capable to deal with this guy. Yun na po, madidisappoint ka dahil hindi mo siya kaya. Then again, uulitin ko, papasok na po si insecurities. No? May insecure ka na kasi talagang ano na eh. Ito na po, kompleto na yung tatlong package, no? Frustration, disappointment, and insecurities. Kompleto na yung tatlo, mga kapatid. And that is very dangerous, mga kapatid. Yun yung palagi kong sinasabi kay Admin AJ, no? At the early sinasabi ko po palagi sa kanya na yung tatlong yan, pag pumasok na sa'yo yan, papasok na po yung tinatawag na self-destruction, no? Opo, hindi mo alam, dinudurog mo na yung sarili mo because of these three factors na ito na pumapasok na sa system ng katawan mo at pumapasok na sa isip at puso mo, no? Kapag ito pong tatlong ito, kompleto na pumasok sa inyo ito, ano pong mangyayari, no? Magiging destructive na po yung mga ideas mo and principles mo. Sa anong bagay, mga kapatid, no? Ayan, at magandang gabi po, Sir Renel Lumbres, no? Frustration ni taba na may takip na mukha. Yeah, sir, ayaw mo na po, Sir Big Boy, na po. Good evening po, Sir Renel Lumbres, Sir Charlie Fernandez. Magandang gabi po. Thank you for watching, no? Salamat po. So, yun na po. Lagi namin, yan, pag ako po, alam nyo, si Admin AJ, mas matanda po ako sa kanya, no, sa edad, no. Minsan po, nag-heart to heart talk kami niyan. Katulad po ni Admin AJ, na matagal ko na rin kasama sa grupo, no. We are about 2 years na kaming ganito, na nag-e-effort to serve you people, no, mga kapatid namin sa grupo, no. Dumarating din ang time na talagang nag-heart to heart talk kami. Sabi ko sa kanya, bro, it's very dangerous na tayo ay maapektuhan ng mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin, no. Alam nyo, ang Admin AJ before kami nag-start dito sa grupo, sa ating One Gun Pilipinas, kinuwento po niya yung buhay niya, no. Opo. Ako po, malungkot din yung aking past nung bata ako. Naghiwalay din po ang aking nanay at tatay. I grew up with my mom, no. Lumaki tayo na walang tatay, no. If I may recall, nagkita kami ni Papa. Naghiwalay sila, 5 years old po ako, 1985, no. Nag-reunite kami ni Father is 1999 na po, 19 years old na po ako, no.
So, with the period na wala akong tatay, ang hirap po ng buhay, mga kapatid, no? May kanya-kanyang kwento, mga kapatid, no? Ganon din po ang Admin AJ. Nung una pa lang, very open po ang Admin AJ. Like me, ako po, hindi naman tayo malihim na tao pag tayo ay nakapalagayan na natin ng lubang tao at we felt that this guy is, we can trust this person. Talagang ano po, tayo po ay nag-o-open, no? Ang Admin AJ po, talagang kinuwento niya po yung life story niya. Malungkot din po, no? Malungkot. At alam niyo po yun, naikwento na rin niya, no? Na twice na siyang namatayan ng anak, no? At dumaan din sa maraming pagsubok ng Admin AJ. At patuloy until now, no? Binubuhay ng Admin AJ ang kanyang pamilya sa pamamagitan po ng pagjo-joyride, no? Yung motorcycle taxi, no? So, yan, heart-to-heart talk kami madalas ng Admin AJ. Sabi ko nga sa kanya, we need to, we need to be more strong and vigilant sa mga nangyayari sa buhay natin, no? Especially po sa family life, no? Yung pag-handle ng family. Alam niyo po, napakahalaga na ang tao na katulad natin na lalo po tayong mga tatay na, no? This is kaya nga po fixing home, fixing the man yung ating ngayon, yung ating advocacy inaano natin ngayon in connection with the One Gun Pilipinas Moral Recovery and Character Development Program. Sabi ko sa kanya, wag natin pabayaan at tayo ay pasukin itong tatlong bagay na ito, no? Yung kainin tayo nito ng frustration, ng disappointment and insecurities. This will drag us down, mga kapatid. Sabi ko kay Admin AJ, hilahin tayo pababa niyan. So, we need to deal with this, no? Itong tatlong bagay na ito. Otherwise, no, progress will never be achieved, mga kapatid, no? So, going back, no, sabi natin, mapuprostrate ka muna, madidisappoint ka, magkakaroon na ng insecurities, no? So, Admin Corex, bakit ito magiging papunta ito sa pagkawasak natin, ng pagkatao natin, pagkasira natin? Bakit ba tayo hilahin pababa nitong frustration, disappointment, and insecurities na to, no? Ang totoo, mga kapatid, kapag ito po kasi ay pinabayaan natin na manatili sa ating mga puso at isip, dumaloy sa mga dugo natin yung tatlong bagay na ito, napakahirap na pong magtagumpay sa buhay, no? Sabi ko nga po kanina, magiging destructive na po tayo, no? Pero ang una pong sinisira natin dyan, sarili natin, mga kapatid. Pag pinabayaan natin itong tatlong ito na mamayani sa atin, no? Kakainin po tayo nito at the same time dudurugin nito ang pagkatao natin, mga kapatid. Bakit nga ba destructive na tayo pag nakuha itong tatlong to ay pumasok na sa sistema ng katawan natin? Alam niyo po kasi pag tayo ay disappointed, tayo ay frustrated, tayo ay insecure, alam niyo po yung mga tao sa paligid natin na nakakaalpas sa atin, na umaangat sa atin, ang gagawin po natin madalas niyan, hihilain natin sila pababa. Naakala natin ay yun ay ang magpapataas sa atin. So paano ba ito, Admin Corex? Paano mo ito ipaliliwanag, no? Na hihilain mo sila pababa dahil akala mo pupunta ka sa ibabaw, no? So, siguro medyo hindi pa klaro sa inyo, no? Kasi ganito po, yung mga taong frustrated, yung mga taong insecure, yung mga taong disappointed sa buhay, may defense mechanism po sila na gagawin. Oo. Some sort of ito parang propaganda ba ng buhay, no? So, they want to make it appear na sila ay successful. Sila ay above all. Sila ay on top of the food chain, no? Para hindi mahalata na sila ay nagpe-failed na. Sila ay hindi na maka-cope up with their present condition. Sana po na susundan ninyo, no? So, sabi nga nung matandang pulis Maynila na professor namin sa PCCR nung araw, si
Major Alex Kermit. Ang dami ko natutunan dun sa ating matandang pulis po na retired na yon, no? Sabi niya, kailangan mo bang tumapak sa ulo ng ibang tao para tumangkad ka? Sabi niya. Kailangan mo bang gawin yon? Sabi niya. Sabi niya, you need to stoop at stand sa ulo na matabunan mo tong tao na to para ikaw ang makita. Sabi niya, kailangan bang gawin yun, no? Most of the time, mga kapatid, yun ang ginagawa ng mga taong frustrated, disappointed, and insecure. Opo. Defense mechanism po nila na mag-ingay at kumilos na parang they're confident. But the truth is, meron po silang pinagdadaanan. Normal ba yan, Admin Corex? Minsan po, normal na, parang normal na. Nakikita na po natin yan. Very obvious yan. Lalo po sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Lalo po sa panahon natin ngayon. Ano ba yung mga pwedeng gawin ng taong mga ganito na ang pag-iisip? Yung mga taong insecure, frustrated, at disappointed. Sisira na po sila ng tao, mga kapatid. Sisira na sila ng tao. To the extent na talagang they will do everything to destroy a person na sa tingin nila na threat sa kanila. Opo. Gagawin po nila ang lahat para hilain po itong tao na ito pababa. Yes, sir. Alam mo, Mustafa Gibran, magandang gabi po. Watching from Kalibo Clan, Sir Jim Lee Igdorot. Magandang gabi po. Big emphasis sa frustrated, sir. Opo. Wala na masabi, gatekeep na lang. Yes. Alam nyo, mga kapatid, ganito po, no? Talking about these three, kung ano yung mga dahilan, no? Kanina sinabi ko po, kaya po naninira na tayo ng tao. Kasi nga po, wala tayong ability. We cannot compete, actually. Kasi syempre po, pag wala naman kayong ability at skill, or meron kayo pero hindi sapat, or wala pa siya sa tinatawag natin yung level po na competitive ka na. May mga skill po kasi na tinatawag na beginner, intermediate, advanced, no? Ayan, alam ni Kevin ito, ng ating Philippine Marines, Corporal Abarsosa, no? There are beginner levels, may tinatawag na intermediate levels, at may tinatawag na advanced level po ang mga skill ng bawat tao. Kahit sa anong larangan po yan, no? Hindi naman po sa baril lang, sa basketball lang, sa martial arts, or sa driving, etc. No? Mahirap pong mag-compete kapag tayo po ay hindi pa talaga ready for competition. No? Opo. So, now, if you are not yet ready, if you are not competitive enough, ano po ba ang dapat gawin? Ito na po, pupunta tayo, how to deal with this. How to deal with your frustration, how to deal with your disappointments, how to deal with insecurities na hindi po kayo makakapanira ng kapwa nyo tao, no? Yun po yung importante kasi yan, sana po yung mga insecurities and frustrations natin and disappointments natin, ano po yun? Harapin natin. So, meaning, pag sinabi nating harapin natin, wala po itong negative output sa environment, sa tao, sa paligid natin, sa workplace, sa community. Meaning, labanan natin yung yung tatlong bagay na to, yung frustration, disappointment, and insecurities natin. Now, ang tanong po, paano natin to lalabanan? 10 years ago, no? 10 years ago, there was a mentor of mine, no? Ang yumaong Jail Chief Superintendent Randel Latosa, no? Ito po, lagi kong nababanggit sa live, no? This guy is a class 1997 po ng PNPA. Ito po ay MNSA graduate ang aking ninong Randel, no? Sabi niya sa akin, Rico, sabi niya, you need to deal with your, you need to compete with yourself. Opo. Forget about competing with other people, sabi niya. Sabi ko, bakit sir? Sabi ko sa kanya.
You know what, if you deal with people around you, pag hindi mo sila tinalo, no? Yun na nga po, papasok na yung tatlo. Kaya ito po yung topic natin ngayon. I want to recall back yung mga lessons ni ni Ninong Randel Latosa, no? Sabi niya sa akin, kapag hindi mo kasi, pag ikaw ay nakipag-compete sa ibang tao, medyo mahihirapan kang mahihirapan kang i-deal yung sarili mo. Why? Kasi you keep on competing other people and you're forgetting yourself, no? Kinakalimutan mo yung sarili mo. Bakit ka nga ba makikipagkompetensya sa ibang tao, no? What is the purpose? To be on the top? Para ikaw ang bida? Para ikaw ang magaling? No? Sabi ko, sir, paano mo ba i-compete yung sarili mo? So, yun po yung naitanong ko sa kanya. Sabi niya, kasi pag when you compete with yourself, you keep on improving, no? You keep on improving. Ibig sabihin, hindi ka titigil na itaas yung skill, yung level mo, yung education mo, yung knowledge mo. Hindi po yon, hindi ka titigil na na maging stagnant, meaning magpapatuloy ka sa mga ginagawa mo, no? So, yung personal growth mo will achieve more, no? Hindi ka mananatili lang na ganoon, no? Ganun po pala ang resulta if we compete with ourselves, no? We keep improving and improving and improving. Hindi mo mamamalayan na tumataas na pala yung level, yung skill level mo. Gumagaling ka na pala. So, anong connection nito, Admin Coris? Bakit mo ito kinikwento, no? Ganito po mga kapatid, kapag kayo po ay nakakonsentrate sa inyong individual talent, skills, and capability, hindi nyo na po kailangan na makipagkompetensya sa ibang tao, mga kapatid. Makikita po yan ng mga tao sa paligid. Opo, now, sabi niya, ang ganda ng ginagawa ni Juan de la Cruz, ni Pedro, Very productive, nakakatulong sa komunidad, nakakatulong sa tao, yung skill niya, ang galing, sineshare niya sa ibang tao, No? Nag-aaral na naman siya. May bago na naman siyang grupong kasama na magagaling. Nagpapamentor na naman siya. Nag-aaral siya. Nag-aaral siyang ganito, tinataas niya yung skill, nagdagdag na naman siya ng skill, no? Opo. So, meaning, tuloy-tuloy po yung inyong pag-aaral, tuloy-tuloy yung pagde-develop ng sarili, no? Now, ito ba yung solusyon do sa tatlo, mga kapatid? Ba? Ang solusyon? So, comment po kayo, basahin natin kung yun po yung solusyon, mga kapatid, no? Ayan. Magandang gabi po at marami nang nanonood na kapatid natin. Salamat po sa pag-antabay, no? Yun, si Diwata daw, sabi ni Sir, no? Yun. Magandang gabi po. Si Tau Kimo, salamat po sa pagtawag na Diwata sa inyong lingkod. Thank you po. Alam nyo po, napakasikat ni Diwata, no? I admire this person, no? Alam nyo, from mababang buhay, nagsikap itong tao, no? Nagnegosyo ng pares, no? And all of a sudden, big star siya ngayon, no? At nabubuhay po ng marangal si Diwata, mga kapatid, no? Kasi ito po ay marangal na hanap buhay, yung pagbebenta ng pares, no? He made her, yung pangalan nyo, pumutok yan because of his hard work. Opo. At ako po hindi naman na insulto na sabihin kamukha ko si Diwata, no? Ano po yan, physical lang po yan, mga kapatid. Wag po tayong ma-offend pag tayo ay inihahambing sa mga tao, mga muka. At lalo po kung katulad kung kay Diwata po tayo i-compare, no? Sabi ko nga kay Sir Al-Mustafa Gibran, kay training director, parang long lost brother ko nga yata si Diwata kasi yung shape ng muka, no? At yung kulay ko, kasi hindi po tayo mistiso, talagang hindi tayo gwapo, no? At ganito talaga yung ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa ating pagmumuka. At tinatanggap po yan, mga kapatid. Huwag po kayong mainsulto, no? Kung kayo ay binabody shame. Katulad po ni Sir Tau Kimo, kamukha ko raw po si Diwata at yun po yung kanyang pagko-compare sa akin, siguro napakagwapo ni Sir Tau Kimo. Kaya ganoon at yun po yung ating pinukumpara niya ako kay Diwata. Baka gwapo po si Sir, no? Opo, kagwapo siya, no? Anyway, alam niyo po, body shaming is bad, no?
wala pong binigay sa atin po ang nakarapatan ang Panginoong Diyos na manglait ng kapwa, Sir Tao Quimo, no? Si Sir Tao Quimo po talaga ay siguro palabiro to si Sir at saka siguro napakagwapo ni Sir, no? Kaya ganyan po siya ng kapwa niya, no? Anyway, lahat po ng binibigay sa atin ng Panginoong Diyos, mapayan ay muka, balat, pasalamatan po natin. Opo. At the end of the day po, ang mahalaga po kasi, Sir, yung laman ng puso natin, tsaka yung laman ng isip natin. Tandaan nyo po, hahatulan tayo hindi sa mga salita ng bibig. Hinahatulan daw po ang tao sa kanyang mga gawa. Po. Ang physical po na kaanyuan natin, ay babalik to sa lupa, mga kapatid. Pag tayo ay namatay, inihiga tayo sa ating mga kabaong, ipinasok tayo sa ating mga nicho, mabubulok po ito. Pero tandaan nyo, mga kapatid, yung iiwan po ninyo sa mundo, ang napakahalagang bagay. Yung mga alaalang ginawa nyo, yung pagtulong sa kapwa, malasakit sa kapwa, yung mga iiwan nating legacy, mga kapatid. Yung physical being, secondary lang po yan. Ang pinakamahalaga po, yung laman ng puso at laman ng isip. At tayo po ay nagseserbisyo sa kapwa nating tao. Napakahalagang bagay, mga kapatid. Kaya po, ako po, mga kapatid sa OGP, isipin nyo po palagi at wala pong halaga ang mga salita. Ang mahalaga po kung ano na po ang ginawa natin sa kapwa natin tao. At kailanman, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyong lahat, wala pong tao na binigyan ng karapatan ang Diyos na manlait, manlupig, at maglapastangan ng kapwa niya tao. Hahatulan tayo ng Panginoong Diyos sa mga bagay po na ganyan na ating ginagawa. At wag po tayong mananakit ng damdamin ng kapwa natin tao. Opo, isipin nyo po, bakit po hindi na lang pagmamahal, pangunawa, ang ibigay natin sa kapwa natin tao? Instead po ng pagbibigay ng sama ng loob, mga kapatid. Si Sir Tao Quimo siguro may anak naman to, may asawa to, no? May magulang to, no? Alam nyo po, siguro naniniwala naman ako na palaki kayo ng magulang nyo ng maayos, Sir, no? Siguro po, naituro rin sa inyo na wag po tayong maging mapanghusga ng kapwa natin tao, no? Masama po yan, mga kapatid. Napakasama po niyan. Yung paghusga ng kapwa tao. Yung panlalait, no? May karampatang parusa po yan sa ating Panginoong Diyos. Maniwala po kayo. Magandang gabi po, Sir DJR Agustin, Sir Erwin Santos, Teng Nabodge. Magandang gabi po. Opo, Sir Teng Nabodge, ganyan po tayo sa One Gun Pilipinas. Ayaw po natin ng mga body shaming. Opo, kaya nga po, pasensya na po kayo. Maraming naklik dito dahil ayaw namin po na naglalapastangan, nambabastos tayo ng kasama natin. At uulitin ko po, walang isa man sa mundo na binigyan ng Panginoong Diyos ng karapatan na manglait, lumupig at mangapi ng kapwa niya tao. No? Ano man ang maging itsura niya, no? Ano man ang maging itsura niya, mga kapatid. Good evening, Sir Tads Daily, ang kapatid na Tads Daily from USA, no? Always strive to be better. Opo, Sir Al-Mustafa Gibran, alam niyo po, kanina pinag-uusapan natin ano ba ang, paano natin i-deal yung ating mga frustration, yung ating mga disappointment, yung ating mga insecurities, no? Alam niyo po, pag tayo po ay hindi insecure, tayo ay hindi frustrated, tayo ay hindi insecure o frustrated at disappointed, maniwala po kayo, puro magagandang bagay ang lalabas sa bibig natin at sa isip natin. Yung mga panlalait po na yan, pang-iinsulto po na yan, hindi natin yan gagawin. Ginagawa lamang po yan ng mga tao na frustrated, insecure, at disappointed. Opo, kasi po, alam nyo po, pag-establish kayo at alam nyo wala naman kayong ginagawang masama, never pong may lalabas sa bibig nyo na mga bagay na ganyan, no? Sasabihin mo, ano ka naman, pango ka eh. Maitim ka eh. Pangit ng ilong mo eh. Pilantod ka eh. Kalbo ka eh. So, body shaming, no? Pag well-established na po yung inyong pagkatao, yung karakter nyo,
hindi nyo po talaga gagawin yan. Yung hahanap kayo ng kapangit sa kapwa nyo tao. Maghahanap kayo ng ipamimintas, hindi nyo po talaga gagawin. Maniwala po kayo. Kasi po, ano na po kayo, refined man na kayo eh. Refined man, polish na yung pagkatao nyo, gentleman na po talaga kayo. Yun po yung mga gentleman. They do not do that, mga kapatid. Opo. Pero pag kayo po ay mga may pinagdadaanan kayo sa sarili nyo, may mga frustration kayo, disappointed kayo, insecure kayo, parang pag nambuli ka, nang lait ka ng kapwa mo, parang ikaw yung nasa ibabaw eh. Sabi mo, galing ko, nalait ko si Corix man. Habang nagla-live siya, sinabihan ko ng diwata. Ganun po. That's very simple, no? Very simple, no? Ang tunay pong lalaki, hindi niya po gagawin yan. Opo, maniwala po kayo, hindi po yan maglalapastangan ng kapwa. No? Lalo't hindi naman natin sila kilala ng personal, bakit sila galit na galit sa atin, ano? Not unless po, sabi ko nga minsan sa live, kung pinakialaman ko yung asawa ninyo, binuntis ko yung anak ninyo, siguro yun. Yun po, you have that, magalit, no? Pero anyway, isipin nyo na lang po palagi, basta po kayo ay nasa tamang landasin, there's nothing to worry about, mga kapatid, sa One Gun Pilipinas. Kaya po kami, lagi naming ina-advise na iwasan ng arguments, iwasan ng mga negative engagement, pakumbaba po, lagi magpakumbaba. Alam nyo po ang One Gun Pilipinas, no? To be frank sa inyo mga kapatid, kahapon lang nagla-live kami, pinag-uusapan namin, everything is premature, no? Grabe po yung progress ng grupo, yung paglaki natin, yung respeto na nakukuha natin, no? At ako po yung nagpapasalamat pala ulit again kay Second Lieutenant Magalso ng 103rd Mabalasik Batalyon ng 5th Infantry Division, no? Ramdam na ramdam ko po yung ng tropa, no, yung pag-welcome nyo sa akin, no? Yung sumakay tayo ng KM, no? Alam nyo po, sumakay kami ron sa sasakyan ng 5th Infantry, nag-enjoy po ako nung pagsakay ko ron sa kanilang sasakyan. Talagang I felt like hindi ako parang part ako ng Philippine Army, no? Sarap. Napakasarap po ng pagtanggap, napakainit, no? And Sir Magalso Gigmidano, na patch ng Mabalasik ng Philippine Army, no? Alam niyo po, pag binigyan kayo ng gano'n ng mga tropa natin sa uniform service, it's like they're adopting you, no? Kaya sabi ko, maraming salamat po, sir, sa pag-welcome. Ang babait ng tropa sa sa Mabalasik, no? Ang babait sa Mabalasik Batalyon. Medyo malamig na po yung klima, no? Andito po tayo ngayon sa ating pahingahan dito. Somewhere in the, in the south, di ko na po sasabihin. I think I need coffee, no? Gina, you tell mommy to get me some coffee again. Malamig na yung coffee, oh. Tell mommy to, to get me another cup of coffee. Mami, malamig na yung coffee. Lamig kasi dito. Ay, sorry po. Medyo lumamig na yung giniginaw na po ako. Wala akong jacket, eh. Coffee, please. Lamig. Wala bang jacket dyan? Ang lamig po ng klima rito, no? Grabe. Whew! Marco Antonio Cardinosa. Be sober-minded, be watchful, your adversary, the evil prowls around like a roaming lion seeking someone to devour. Yan. Tama po yan, tama po. O yun, ang kapatid ko na Sergeant Consulta, thank you for watching. Naku, giniginaw na po ako sa lamig dito. Grabe. Kita nyo, nagte-tremors yung kamay ko sa lamig. Whew! Anyway. Ayan, magandang gabi, Sir Tauki mo. Salamat po sa pagkukumpara kay Diwata Pares. Ayan. Nag-isip nga kami ni Sir Gibran, dadalawin namin si Diwata siguro sa kanyang pares, no? Magpa-picture kaming dalawa. Sabi ko nga, baka long lost brother ko talaga si Diwata, no? Ayun, Sir Major Cardinosa pala. Yes, sir. Magandang gabi po, Sir Cardinosa, sir, no? Thank you for watching po. Ay, Sir Gibran, sana po mai-share kay Pastor Mark, no? Alam nyo, nung nakaraan, galing po kami sa Tabuk, na-meet ko po si Pastor Mark, no? Sabi niya, Sir Corix, alam nyo ba't ako sumali sa OGP because of the, ganito, no?
At very grabe po yung tao. Very, yung spirit po niya, mararamdaman nyo, napaka genuine ni Pastor Mark, no? Pag ang sarap niyang kausap, kasi mararamdaman nyo po yung Holy Spirit, nasa katawan niya, nasa pananalita. Sana ma-meet ko pa ang Pastor Mark at sana makasama ko siya sa live, no? Makasama ko sa live si Pastor Mark. Napakagaling na tao, napaka-genuine, napaka-humble, no? At ayan, Sir Al-Mustafa Gibran, no? Ano yata kababata ni Sir Eren ito, si Sir Pastor Mark. Pareho silang gwapo, no? Pareho silang gwapo. Yan. Ang lamig dito sa area, no? Ang lamig dito sa lugar. Grabe, sobrang lamig, no? Anyway, competing with yourself, no? To compete with yourself is to improve yourself, no? To gain more, to gain more level with yourself, it takes a lot of effort, no? Una po, para po tayo ay umasenso, improve natin yung sarili natin. In what manner po, no? Paanong paraan? Sir, paano ba yan? Sabi niya, bigyan nyo nga kami ng insight. Paano ba na tayo ay mag-compete sa sarili, no? Unang-una po, mag-focus po kayo sa inyong individual, individual, objectives, no? Ano ba yung mga individual objectives, no? Tingnan nga natin, ano ba yung mga individual objectives natin. So, hanap tayo ng magandang definition, mga kapatid, no? Pasensya na kayo, hindi po ako masyado, prepare dito sa, sa ating live. Naalala ko lang po yung mga important topics to discuss. Individual objectives, no? Tingnan natin yung definition, no? Napakalamig po talaga. Ito po ang ibig sabihin ng individual objectives, mga kapatid, no? Individual objectives are specific goals that people set for themselves to grow and develop. Ayan. Uulitin natin, mga kapatid, kung ano yung individual objectives na tinatawag, no? Sana medyo, kasi ano po ito, may train of thoughts po kasi itong pinag-uusapan natin. Sana ma-recall ko pa yung iba, no? Individual objectives are specific, buti meron sa Google, no? Specific goals that people set for themselves to grow and develop. They can help guide people to prioritize tasks and track their progress. Uulitin ko po, at nagbabibrate talaga yung kamay ko sa lamig, no? Individual objectives are specific goals that people set for themselves to grow and develop. They can help guide people to prioritize tasks and track their progress. Ayan, maliwanag po, no? So meaning, ganito po, sabi mo sa sarili mo, dapat ganito ang mangyari. Bukas hanggang next week, dapat makapag-push up na ako ng 20. Kasi ang kaya mo ay 10 lang, no? So you are setting goals, no? You have to meet your target, sabi nga nila. So yun yung individual objectives na tinatawag, no? Yung sa sarili mo muna, no? Bakit kailangan gawin, mag-set ka ng goal, ma-set mo yung inyong, makuha mo yung, mag-set ka ng objective mo, mag-set ka na, makuha mo yung target mo at this a certain period. Mga kapatid, ganito po kasi. Pag nagko-compete ka sa sarili mo, kailangan po you go beyond your capability. Ulitin ko po, ang nagagawa mong push-up ay 10 lamang, no? Yun lang po yung limit mo. So, paano mo gagawin na maging 20? At ang sabi mo, dapat sa susunod na linggo, 20 na to. So, ano ang gagawin mo, no? Para makuha mo yon, yung objective mo, yung individual objective mo na yon. So, ang gagawin mo, sa linggo na to, yung 10 push-up mo, dadagdagan mo yun ng isa. So, make it 11, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, no? 11, pilitin mo yung 11, no? The next day, subukan mo na naman 12, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naka-12 ka na, no? So, yung 10 days na yon, nasusunod na yon na darating, doon mo iisa-isahin na yung isang dinadagdag mo ron sa 10 push-ups mo.
So, that will become 20. Sa susunod na linggo, kaya mo na yung 20 kasi na-practice mo na yung 20. Ang ginawa mo pa, isa-isa lang. Until such time, nakuha mo na yung 20. No? So, ibig sabihin po lang, ang ibig sabihin lang po mga kapatid, kailangan mo talagang mag-exert ng effort. No? Yun po, tatrabahuhin po ninyo yun. Hindi po yun yung makukuha nyo agad. Now, paano yun, sir? Paano kung hindi ko kinaya? Mga kapatid, walang bagay po na hindi natin kakayanin kung hindi natin pagtutuunan ng focus natin, ng commitment natin. Meaning, ganito po eh. Ay, ganito ang gagawin ko para maka-20 kong push-up. Simulan ko na bukas. Pagdating ng bukas, tinanghali ka ng gising, tinamad ka. Sabi niya, hindi mo na pala ako magpo-push up. Kasi mag-iinuman pa kami ng tropa. Pupunta pa ako ng party, mag-attend pa ako ng party. At pupunta pa ako ng mall, may bibilihin pa akong ganito. Bukas na lang. The next day, may iba na namang dahilan. Sabi mo, teka lang pala, may ganito pala. Ang nangyayari na po niyan, instead po na ginagawa na ninyo, hindi nyo pa rin nasisimulan mga kapatid. Sana nakikuha nyo yung point ko, no? Nakukuha nyo po sana yung point. Pinagpapaliban nyo eh, hindi nyo talaga pinaglalaanan ng oras. So paano po nyo makukuha yung gusto nyo? Paano po nyo makukuha yung target nyo? Paano po kayo magpo-progress? And you are not serious to what you are doing. So, commitment po, no? Commitment, paano ba talaga natin masasabing may commitment tayo, no? Doon sa ginagawa natin. Bago po kayo magkaroon ng tinatawag na commitment, unang-una po dapat may disiplina kayo. Discipline will come first before commitment. Yun po ang totoo. Pag wala po kayong disiplina, yung mga commitment po na yan, wala na yan, ano na lang po yan, palamuti lang po yan, salita na lang po yan. Pero una pong kailangan nyo disiplina na kailangan mong gawin na ito. Kailangan, simulan ko na to. Doon po papasok po yung commitment kapag po kayo ay disiplinado. Ang taong disiplinado po, may focus yan. Pag sinabi niyang gagawin niya at ipoprogram po niya, it will become systematic, mga kapatid. At destined siya na makuha po yun. Ganun po. So, going back to individual objectives, no? Dapat po meron kayong individual objectives. May target kayo, may goal kayo na iseset nyo. Yun po ang magkakatapult sa inyo, dun sa tinatawag na progress, yung individual progress na yan. It can be achieved, it cannot be. Dalawang bagay yan, can be or cannot be. Ang magkakatapult sa inyo, sa success, sa progress, is yung inyong disiplina, mga kapatid. Again, it will boil down to your level of discipline. Kung kalahati lang ang disiplina mo, hindi mo rin makukuha. Kailangan ipulbas mo ang disiplina mo. Para nandyan ang commitment at nandyan ang focus mo. Sabi nga, prioritize task, no? Hindi po puro salita lang, no? Hindi po pwede. Kumilos po tayo, mga kapatid. Good evening po, Sir Edrentosa Magpatok. Magandang gabi po. O, ayan, shout out daw kay Sir Al-Mustafa Gibran, no? At kay Admin President AJ, no? Ikaw, Sir Corix, yung sinasabi mo ba, ginagawa mo ba yan? Yan ang tanong, mga kapatid, no? Baka daldal ka lang ng daldal, Sir Corix, no? At puro kayabangan lang yan. At sinasabi mo yan, baka hindi mo ginagawa, no? Opo. Sometimes kasi, alam nyo po, hindi, may tinatawag pong moral ascendancy over subject matter, no? I know Sir Gibran is watching right now, no? Uulitin ko, tayong mga tao, dapat pag nagsasalita po talaga tayo,
meron tayong tinatawag na moral ascendancy over the subject matter, no? Ikaw ba, Sir Corix, ginagawa mo ba yan? Baka kinikwento mo lang, ikaw naman, hindi naman, no? Alam niyo po, mga kapatid, babalikan ko kanina yung kwento. Ako po, ang mother ko ay hiwalay sila ng father ko when I was 5 years old, no? Siyempre, alam niyo naman po, okay, aminin na natin, ano? Ang father ko po ay may kakayanan sa buhay, no? Ang mother ko po ay second year college lang si mother, no? She's a secretarial graduate. During that time, panahon kasi nila, second year college is good na, no? Pwede ka nang makapagtrabaho ng maganda, no? Nung time nila yon, no? Ang father ko po ay mining engineer, no? Opo. Naghiwalay sila ng father ng mother. Father ko I was 5 years old, no? Simula po nang naghiwalay sila, hindi na po ako nabuhay ng marangya, no? Talagang saan-saan kami tumira ni mother, no? Mga supposedly hindi tinitirahan ng isang taong nakakaangat sa pamumuhay, no? Eh kami po tumira diyan din sa Santa Mesa, yung malapit po sa PUP diyan, no? Tabi ng Riles, no? Opo. Kaya every 6 ng umaga dati nagigising kami, no? Ang laki po ng wall clock namin, no? Yung alarm clock namin ay tren, no? Magigising ka talaga, no? Home along the Riles talaga, no? So, different place in Metro Manila, tumira kami sa hirap ng buhay, no? When I was 10 years old, nagsasapatos po ako, mga kapatid, no? Shoemaker na ako, nagtatahi na ako ng sapatos, nagtatanggal na ako ng takong, no? Nagpapalit na ako ng takong, nagpapalit na po ako ng swelas. At the age of 10, no? So, mahirap ang buhay, mga kapatid. Dinanas ko yan, no? So, yung mga ibang bata, nung nakatira kami sa Bikutan, hindi na po yan nag-aaral, mga kapatid. At ayan talaga'y, siyempre, nandiyan na lang sa kalye yan kung ano-anong ginagawa, no? Pero ako po, gumapang po kami ni mother, no? Ako po'y nag-aaral sa umaga, at sa tanghali ako'y sapatero, mga kapatid. No? So, sabi ng nanay ko, anak, kahit ganito ang buhay natin, ituloy mo yung pag-aaral mo, mangarap ka, pilitin natin na makatapos ka. During that time, we never locate my father anymore. Hindi na po lumapit si mama kay father para humingi ng suporta, no? So, talagang pinilit ni mother na mabuhay kami ng sarili lang. Pero napakahirap, mga kapatid, no? Pero ang nanay ko po, alam niyo po, maliit lang na babae ang nanay ko, no? 4'11 lang, no? Pero ang espiritu ng mother ko, napakatapang niya, no? Talagang fighter yan. Sabi niya, anak, sabi niya, wag kang huminto, mangarap. Magsikap ka, tutulungan kita, anak, at pipilitin nating makatapos ka. So, ang mother ko po nagtatrabaho yan sa sa pabrika, sa FTI. Ang trabaho ni mother nung araw, nagpipintura ng maliliit na manok, no? Piece rate po yun, sentimo binabayaran. Until kung gaano karami ang ginawa mo, yun lang po ang babayaran, kaya piece rate ang tawag. So, mahirap ang buhay, mga kapatid. Ako po yung nagsasapatos, tatahi na sapatos. During that time, 1990, 1991, kumikita na po ako ng ng mga 50 pesos, 40 pesos, ganyan. Ang minimum na sahod po ng mga obrero, ng mga minimum wage earner during that time, mga 80 pesos, no? Parang kalahati na ng minimum ang kinikita ko, kalahating araw lang ako nagtatrabaho, no? Pag wala kaming pambayad ng bahay, ang ginagawa ni pag kulang, sasabihin ni mother, anak, may pera ka ba dyan? So, bubunutin ko na yung konting pera, idadagdag ko sa pambayad ng bahay ni mama, no? If I'm not mistaken, ang upa ng bahay nun, parang 800 pesos lang po, gano'n, parang 900 pesos, no? So, pag sahod niya, ibabalik niya yung pera, no? So, meaning, patuloy na nangarap, nagsisikap, no? Para po makaahon sa buhay. So, kung titignan niyo po yung kamay ko, hindi po kamay ng talagang kamay ng mahirap yan, puro ugat tayo, no? Sasapatos ako sa hapon, no? Pag uwi ko ng bahay hapon, puro pangkulay, rugby na ang kamay ko. Mangyayari po, bibili ako ng piso na talbos ng kamote, 6 na piso kalahating kilo ng bigas, tsaka 5 Youngstown na sardinas. Igigisa ko na po yan. Hintayin ko si mother dumating na ng gabi. Darating si mother ng alas 10 galing sa trabaho. May tira na po ako sa kanyang ulam. Yan. Ganun po kahirap, no? Pero sabi ni mother, pipilitin dapat na makatapos ka ng pag-aaral, anak.
High school po, ako po ay pinalad, no? Ako po ay nag-exam nung PEPT nung araw, no? So from grade 6, talon po ako ng third year high school. So sa high school po, 2 taon lang po ako sa high school, mga kapatid. So after that, nag-aral po ako ng criminology sa Philippine College of Criminology, no? Sa PCCR, sa Santa Cruz. Tuloy ang pangarap, mga kapatid, no? Half scholar tayo, kalahati lang po yung tuition fee ko sa PCCR. Medyo magaganda po yung grades natin, kahit papaano naman. So, dumating na rin po yung time na hindi ko na kaya mag-aral, no? Nag-security guard po ako para makatapos po ng criminology. So, ano po yung ibig ko sabihin? Kung po ako ay na-frustrate, kung ako ay na-disappoint, kung ako po ay na-insecure, no? Doon sa mga tao sa paligid na na unang gumraduate sa akin, naiwan po ako ng 2.5, no? Nauna pong nakagraduate sa akin yung mga kabats ko. Alagay ko po, yung 3 na yon, hindi na po ako nakagraduate ng college. Kasi maiinggit na lang po ako, madidisappoint na lang at mapuprostrate ako, no? Pero po anong ginawa ko, nagsikap po ako na mag-security guard para matapos ko po ang criminology. Pinilit ko po, mga kapatid, na talagang makuha yung aking gusto. I compete with myself, no? Hindi po ako nainggit sa kanila na, nauna kayong gumraduate. Hindi po. Sabi ko, kailangan kong makatapos. Kailangan kong makagraduate para makuha ko po ang pangarap ko. Sa awa at gabay ng Panginoon Diyos, nakapag-uniforme po si Corexman. That's my ultimate goal, no? Matupad po yung pangarap ko na maging uniform personnel. Nagkita kami ni Father, 1999. Sabi niya sa akin, pag tinapos mo yan, anak, huwag ka magpulis, huwag ka nang pumasok ng serbisyo, ganun-ganun. Nilapag ko po si Father, no? Kasi nga po, inisip ko, kailangan ko punto pa rin yung pangarap ko na makapag-uniforme. So ano po yung moral ng story natin? Huwag po tayong manatiling frustrated, huwag tayong manatiling disappointed, at wag po tayong magiging insecure, mga kapatid. Wag po tayong ma-insecure. Iba-iba po tayo ng talento, kakayahan, at abilidad. Iba-iba po tayo ng pacing ng buhay, no? Now, if you want to excel, if you want to improve yourself, if you want to become on top of something, you compete with yourself, mga kapatid. You compete with yourself. Galingan mo, labanan mo ang sarili mo. Paano mo lalabanan ang sarili mo? Improve mo ang sarili mo. You find your ways to improve yourself, no? Then, all of a sudden, pag kayo po ay nagsikap, naiangat pa yung sarili nyo, labanan nyo yung inyong mga frustration, disappointment, at insecurities, maniwala po kayo sa hindi. Mapapansin nyo na lang, progress will come. Yung inyong pag-asenso, yung pag-angat nyo, darating po yan, mga kapatid. Darating po yan. Instead of dragging people down, yung hinihila nyo yung mga tao sa paligid. Kami po sa team namin, ni Sir Al-Mustafa Girbudar, ni Sir Eren, ni Admin AJ, we lift each other, no? Together with the chapter leaders of One Gun Pilipinas, kahit po yung ordinaryong member. Sir, ang galing nung paano mo ginawa yan? Sir, kaya mo rin yan, kako. Sumama kayo sa TRAED. I will do my best to share you with my skill and my talent. Tuturuan ko kayo. That's how you deal with people, mga kapatid. Embesiraan natin, laitin natin. Lift them up. Mga kapatid, empowerment is one of the best weapon na dapat meron tayo. Yan ang lagi kong sinasabi kay Admin AJJ. We need to empower all people around us, lahat ng pinagkakatiwalaan nating tao dito sa OGP. I-empower natin sila. Kasi pag tayo naman po ang bumagsak, sila po ang mag-aangat sa atin. No? Huwag po kayong masaya ng mga tao sa paligid nyo, yung nasa baba lang ninyo sila. Sa akin po, sa paniniwala ko, ayoko pong gano'n, na yung mga tao ay nandito lang nakaganito sa paligid ko, na ako ang mataas. Kasi pag bumagsak po ko, wala nang mag-aangat sa akin, mga kapatid. At ito pa po ang masakit, dahil hindi ka na makaangat, itong lahat ng to, babagsak lahat yan, yung mga tao sa paligid nyo na yan. Kaya nga po dapat, level kayo, o kaya dapat may isa dyan na mas tumaas pa sa'yo. Very basic, mga kapatid, eh.
Ito si Corexman, ito si Al-Mustafa Gibran, ito si Admin AJ. Hihilain ni Admin AJ, si Al-Mustafa Gibran pataas. Si Corexman dito, hihilain naman nilang dalawa. So everything will be easy, mga kapatid. Pag hindi po kayo insecure, ang dali pong mag-angat ng ibang tao eh. Madali pong gawin. Kasi walang hesitation. You will do that because you love this person, you love this person, you love this guy. Pag-ibig po ang solusyon para po wag tayong ma-insecure. We share love and we share compassion, no? With our with those people around us, mga kapatid. Huwag niyo pong pabayaan na kayo ay kainin ng insecurities. You will become destructive. Ang problema po, ang totoo, hindi po yung taong sinisira nyo na yun, yung taong hinihila nyo pababa, hindi po yun. Sarili nyo po ang sinisira nyo. Ibinababa nyo ang sarili nyo. One day will come, pag ganyan po kayo, magugulat kayo, mag-isa na lang po kayo. At tatanungin nyo ang sarili nyo, bakit wala na yung mga tao sa paligid nyo. And that's too late, mga kapatid. Wala nang magtitiwala sa inyo. Dudura na po ang mga tao pagtalikod ninyo. At malungkot na po yung pagkakataon na yun ng buhay nyo. Kasi nag-iisa na po kayo, mga kapatid. Maniwala po kayo. Pag ganyan po ang pagkatao ninyo, ganyan po kayo mag-isip. One day, mag-isa ka na lang. Tatanungin mo sa sarili mo, saan ka nagkamali? Saan ka nagkamali? Yes, Sir Marco Antonio Cardinosa, sir. Ano na po ito yata? Parang kasama yata sa kultura ng Pilipino tong crab mentality. Kaya nga, Sir Marco Cardinosa, sir, ang ginagawa namin dito sa One Gun Pilipinas, we are trying our best to empower our people, no, yung mga kasama natin dito. Ini-empower natin sila, nililift natin sila pataas. Para ganun din ang gawin nila sa mga kapatid natin sa OGP. Instead na ibuli mo, laitin mo, you push them up. Not drag them down. Opo. Diyan po, Sir Marco, Sir Cardinosa, Marco, sir, ang gusto nating gawin. Kaya nga po dito, sinisipa namin yung mga bully, yung mga nanglalait, mayabang, nambabara, nambabastos, nanglalapastangan ng kapwa-tao, gun-owner. Ayaw namin sa OGP yan. Kasi that will create trouble sooner or later, mga kapatid. Opo. So, yun po ang sa tingin namin na solusyon para po mawala yung mga frustrations na yan, yung mga disappointments, yung insecurities. Opo. Ano natin yan? I-treat natin, gamutin natin sa lalong madaling panahon, no? Ano po ang gamot? Compete with yourself, mga kapatid, no? Sana nanonood si Brad Tads, no? Kanina papaakitin ko sana si Tads, no? Pero I think he's busy, no? O si Brother Tads, nanonood kanina si Tads dito eh. Ayan, agree, sabi niya, no? Opo. Compete with yourself, mga kapatid. Yun lang po yung gamot sa tatlo, ha. Tandaan po natin, yung compete with yourself. If you compete yourself, then, hindi mo malaramdaman yan. Dahan-dahan ka nang umaangat. And people will notice that, na, uy, ang galing pala nito ni Sir Al-Mustafa Gibran talaga. Ang galing pala ni Sir Asher Maghinang, ni Pres Asher. Kasi talagang they're doing their best, no? Katulad po ito, alam nyo, naunang pumunta ng tabuk si si President AJ, no? Kaysa sa akin. Alam niyo naman, may trabaho din kasi talaga ako. Pero pagdating doon, plastado lahat, no? Talagang ang Admin AJ na very reliable talaga yung ating President AJ. Together with the combination of Sir Ere, no? Al-Mustafa Gibran, napakagaling. Pagdating ko doon, wala na po akong ginawa eh. Opo. Everything is okay, everything is ready. Ayun. Again, mga kapatid, kami po ay nakikiusap sa inyong lahat, mga member sa One Gun Pilipinas. Iwasan po natin yung tayo ay mambastos, manlapastangan, manlait na mga kapatid natin sa One Gun Pilipinas. Kasi po, at the end of the day, maniwala po kayo sa hindi, tayo rin po ang magtutulungan. Ano ang sabi natin palagi? Together we care, no? One Gun Pilipinas family. Wala pong pamilya na naghihilahan pababa. Ang totoong pamilya, naghihilahan pataas. Ang totoong pamilya po, hindi po nang lalait, hindi nang bubuli, hindi nang iinsulto ng kanyang kapamilya.
Bagkus, tinutulungan po niya itong itaas ang moral ng kanyang kapatid, ng kanyang kamag-anak, ng kanyang pamilya. Kaya nga po sabi natin, again, ulitin natin, One Gun Pilipinas family, mga kapatid. Together we care, napakalinaw. Ang gamot dun sa tatlong problema natin ngayong gabi, sa frustration, sa disappointment, at sa insecurities, compete with yourself, mga kapatid. Kompetensyahin mo ang sarili mo para ikaw ay mag-improve, para ikaw ay umasenso, umangat, na wala po kayong tinatapakang ibang tao, wala po tayong nilalait, wala tayong nilalapastangan. Marami pong pagdadaanan ang tao na kinukumpetensya niya ang sarili niya. When you compete with yourself, it takes a lot of effort. It takes a lot of effort. Pero pag yun po ay nasurpass nyo, nagawa ninyo, maniwala po kayo sa hindi. Uulitin ko, hindi nyo na po kailangan magpabida sa paligid na, kayang-kaya kong laitin niya si Corexman, di nga pumapalag yan, kahit insultuhin ko yan. Sabihan ko ng apeng daldal, diwata, di ba? May TV, sobrang payat, di ba? Hindi nga pumapalag eh, kasi takot yan si Corexman, duwag yan. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya. Ako, kayang-kaya kong tirahin si Corexman. Uniform service nga yan, di nga makapalag. O, kahit pabaril-baril yan, duwag yan, di niya ako kaya. So yun po yun, yung kaya niya ginagawa yung ganyan. Ng mga tao yan, naman lait. Kasi they're feeling superior. No? Mataas sila sa tao na to kasi hindi sila pinapalagan, hindi sila binabara, hindi sumasagot. Ang nakakalungkot po dyan, hindi naman po ako ang bumababa ang pagkatao. Kayo po. Kasi nakikita po ng tao how you behave, no? How you behave. Magko-compare po siya eh. Sabi niya si Corexman, hindi siya inaaway, pero siya kung ano-ano sinasabi niya, no? So, hindi po, alam niyo po, ang mga tao, matatalino po ang mga tao, no? Alam na nila mag-analyze, no? Alam naman nila ang itim sa puti, no? Opo. Tao po ang huhusga sa atin, mga kapatid. So, kaya nga sa mga member natin sa OGP, we always advise, wag po kayong makipag-argue. Hayaan nyo pong laitin nila ako kasi wala naman po tayong masamang ginagawa. Sabi ko, baka dun sila masaya. So be it, no, mga kapatid. So be it, no? So much for that, mga kapatid. Maraming salamat po. Again, ang gamot sa tatlong bagay na pinag-uusapan natin ngayong gabi, sa frustration, sa disappointment, at sa insecurities ay compete with yourself. Maliwanag yan, mga kapatid, maliwanag po. Sana may natutunan tayo ngayong gabi. Part ng ating character development, ang ating fixing a home by fixing the man with Tad's Daily po, no? We started this advocacy para po tayo, lalo tayong mga lalaki. Madalas po tayo ang dahilan ng problema sa pamilya, no? Yung how we decide, how we think, how we behave, no? How we deal with people. Sabi nga namin ni Tads, pag mali ang pag-iisip ng padre de pamilya, wasak ang pamilya. Ganon din po sa gun ownership. Pag mali po tayo ang pananaw natin, at tayo po ay may walang tamang mindset, hindi po natin magagamit sa tama ang baril. Bagkus yan po ang magpapahamak sa atin, mga kapatid. At sa One Gun Pilipinas, ayaw po namin mangyari sa national leadership na ipapahamak po ng baril ang mga miyembro natin. Kasi kami po ay patuloy namang naggagabay. Kami ay patuloy na nagtuturo. Kaya nga sabi ko, kung may mga pagkukulang pa kami sa mga miyembro at may gusto kayong pag-usapan, i-PM nyo ako, i-PM nyo ang Admin AJ at ang ating training director, ang ating Sir Al-Mustafa Gibran, kung may mga gusto kayong topic na pag-usapan. Para po, siguro naman, mapunan namin yung mga dapat naming punan kung may kakulangan po kami sa inyo, mga kapatid ko sa OGP, no? So, yun. Ang totoong pamilya, masaya at proud sa kung anong nararating ng kapamilya niya. Opo, Sir Renel Lumbres, tama po yan. Tama po. Yes, sir. Yes, sir, Al-Mustafa Gibran. Sana po na may natutunan po yung ating mga officers dun sa ating
tactical summit. Actually po, I was invited there by Sir Lieutenant Colonel Jim Rick Obias ng 103rd Mabalasik Battalion ng 5th Infantry Division. I conducted talks with the officers po ng brigade kasi nga po with my years of service sa Bureau of Jail Management and Penology, nagbigay po tayo ng mga insights dun sa mga officers nila pagka sila po ay nakakahuli ng mga CTGs po sa operation nila sa mga sa kabundukan ng Tabuk ng Kalinga, no. So sana po Sir Al-Mustafa Gibran na talagang nakatulong po yung aking lecture sa mga officers natin ng Mabalasik Battalion ng 5th Infantry Division ng Philippine Army diyan po sa Kalinga, no. Magandang gabi po Sir Jefferson Pascua, no. Sir Rivera Ronel ng Philippine Air Force, magandang gabi po sa inyo, no. Magandang gabi po yung mga kapatid natin sa Philippine Air Force sa Villamor at diyan po sa Tarlac. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa pagsubaybay sa One Gun Pilipinas at sa pagpalo kay Corexman. Maraming salamat po sa mga kapatid namin sa uniform service from the Philippine Navy, sa Philippine Marines, sa Philippine National Police, sa Bureau of Fire Protection, sa Bureau of Correction, sa pa ba yung isa pang unit natin, no? Yung mga tropa natin sa bukod sa BGMP, no? At given naman, dahil ako po yung BGMP, yung mga tropa natin sa Philippine Drug Enforcement Group, sa NBI, ayan, maraming salamat po yung mga tropa natin sa LEA at military. At overwhelmed po ang inyong lingkod kasi from time to time may nag-PPM, may nagtumatawag nating tropa, no? At they're giving their support sa group. Maraming salamat po. Yan po ay nagbubus ng moral natin. Namin, ng Admin AG at ng ating Training Director Al-Mustafa Gibran. At sana po, wag po kayo magsawa sumuporta sa grupo, lalo po sa national leadership kasi po, pabigat po ng pabigat yung ating ginagawa. So yan po, maraming salamat, no. Magandang gabi po Sir Cyril de la Cruz, no. Joel Christopher Lasam Mercado, good evening sir. Good evening. Thank you for watching po, no. So yun lamang po, magandang gabi. At sana po itong ating topic ay nakapagdala na naman sa inyo ng magandang mensahe at nakapaglinaw kami ng mga bagay-bagay na sana tumimo sa ating mga puso bilang mga miyembro ng One Gun Pilipinas, no? So yun lamang po. At mag-iingat tayo palagi at I need to enjoy my time with my family, yung aking mag-ina, kasama ko sila ngayon, no? At sana po ingatan tayong lahat ng Panginoong Diyos. Gabayan niya tayo at ilayo niya po tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. To God be all the glory, One Gun Pilipinas, together we care po.